Paminsan-minsan naman tayo ay magma-McDonald's. Aring at nag-aya ang aking asawa, ako inilibre ng McDonald's. Dahil daw, matagal-tagal na rin daw kami hindi nakakakain. Kakoy, sige, ay sinugang aayaw diyan. Ay wala namang pulubi na tampuhin o pilian. Madalas naman talaga ako kanyang inaayang mag-McDonald's. Ako lamang talaga ang naayaw, lalo na't pag sobrang aga. Ako yung naayaw kumain yan pag sobrang aga. Pero nung araw na iyan, kahit maaga, kakoy, sige, dahil hindi ako ang hapunan ko ay parang alas 2 ng hapon nung kabilang araw. So, umagang-umaga ako nagutom. Wala akong baon. So, nung tinanong ako ng aking asawa, iba ako hindi na nagpatumpik-tumpik pa. At sabi ko, sige, bilhin natin at talagang nang makapag-almusal naman muna bago magtrabaho at ng iba-iba ang energy. Kayo gayon din, pagka yung hindi nakakakain ng sapat ay lungkoyin at hindi makapagtrabaho ng maayos. Ako naman nakakapagtrabaho. Kaya lamang habang ako nagtatrabaho, naiisip ko ang pagkain yung hindi pa ako kumain, parang gusto ko munang kumain, para kahit papaano may lakas. Abay, mahirap naman yung ikisaway ng mga bata at ikituro ng turo, wala namang laman ng iyong tiyan. Ako'y abay, maigi naman ari at aking uubusin na rin bago dumating ang aking mga estudyante. At baka ika na may si teacher naka-McDonald's pa. Ay sinasabi lagi sa amin na huwag daw kakain ng hindi healthy na pagkain. Kaya aking inubos. Hindi naman sa hindi healthy ang kinakain ko. Healthy naman iyan. Pero alam ninyo mga kaulam, ang mga bata, alam nila, ang iisipin nila kapag McDonald's, lahat ay healthy, ay ang nuggets nila at saka ang french fries, hindi man yan healthy. So, kahit na healthy ang kinakain ko nung umagang iyan at yun man yung itlog na may tinapay, ay iisipin pa rin ng mga bata na lahat ng pagkain sa McDonald's ay healthy. McDonald's, huwag kang magagalit sa akin dahil ako naman tinuturo ko lang sa mga bata ang dapat kainin at nang hindi sila laging magkakasakit. Hoy, habang nakakain diyan, ako bagay isip na isip. Ang bigyan dami kong iniisip nitong mga nakaraang araw. Ang aking utak ay punong-puno ng mga isipin itong nagdaang hindi ko maintindihan. Mga 2 linggo na, mga 2 linggo na parating ako'y maraming iniisip. Hindi ko maintindihan baga sa aking sarili. Ako naman ayos, ay awan baga siguro ito'y sign na talagang naidar na nga at lahat ng bagay ay inaalala, lahat ng bagay ay kailangan igagawa ng paraan. Pag hindi nagawa ng paraan parang ako'y aligaga. Siguro lamang ako'y nasanay na kailangan simula umaga ang mga bagay-bagay ayos na, yung walang aberya baga. Pag nagkaka-aberya ng kaunti mga kaulam, ako'y naaaligaga talaga. Yan ang hindi ko mawala sa aking sarili. Tapos ako yung minsan huwag mo akong kukulitin at ako talaga minsan nabagting ang salita, yung medyo nataas baga ng kaunti, pagka yung ako'y medyo aligaga at maraming isipin. Kaya minsan ang asawa ko, pag nagtanong sa akin at medyo bumagting ng kaunti ang aking salita, nananahimik muna. Tapos, siguro mga ilang minuto, titimplahin muna niya ako kung pwede na uling magtanong. Hindi naman mga kaulam sa sobrang sama ng ugali ko. Siguro dahil nga sa sobrang dami ng trabaho, sa sobrang dami ng ginagawa, kaliwat kanan, siya, dyan na kayo.